Yan. Pero hindi, ito yung blockbuster na ano ko. So, yun yung dating seaman kung bakit nandito. Dahil sa batang 10 buwan pa lang, TTGA with TSD. Kalahati ng puso niya, sira, dalawang ugat niya, baliktad. Yung 30% na lang nag-drop ang oxygen niya sa katawan niya, kailangan operahan ang bata. Anak ko po yan. Nag-decide ang doktor, operahan that time, sige, okay sa amin. Pero dahil emergency, hindi po kami charity, private ang status namin. Nag-hire ako yung pinakamagaling na doktor nila sa Philippine Heart Center, 4 po sila. Pero sino ang mga magulang dito? Sino may mga anak? Taas lang. Sino may mga karamdaman dito? Makinig kayo sa akin, ididiin ko na to. Yung anak kong 10 buwan, 11 days ko may status sa ICU. Kung magulang ka, ano mararamdaman mo? Yung 4 nagnilikha na pinagpala para mag-aral ng siyensya, para maging gabay sa tao, sila yung mga doktor, sasabihin sa anak ko, sorry daddy, wala nang gamot ang anak mo. Ano yung mga naka-infuse sa gamot sa katawan ng anak ko? Gamot, naniniwala ako, hindi pala yun ang solusyon sa anak ko. Pinag-aralan ko, nauna akong mag-join muna sa lifestyle bago nangyari sa akin yan. Nauna muna akong mag-join, ha? Tandaan nyo, babagalan ko. Nauna muna akong mag-join bago ko naranasan yung ganitong challenge sa anak ko. Mga gamot ang naka-infuse para mabuhay ang anak ko. Sinabi na wala nang gamot. Eh bakit ko pa paiinom ang gamot? Eh wala palang gamot. Pinag-aralan ko, nalaman ko ang sagot. Dahil 8 biological system ng anak ko nag-fluctuate that moment. That's why sinabi nila, let's wait and see for 2 days, daddy. Hindi na kaya ng bata ang sakit niya. Tanggalin natin ang gamot. Sabi ko, ako ang doktor, ako ang susundin nyo. Ano ang gagawin ko? Every 3 hours may paiinom ako. Ano yon? Next. Malinaw na malinaw, Philippine Heart Center, ito yung nasa ICU. Every 3 hours, 60 ml ng intra ang iinumin ng anak ko via NGP. Yung sinabi nila na 3 days, 2 days na lang ang buhay ng anak ko. 24 hours, naka-intra ang anak ko. Next. Hindi pa tapos, bill ko kagad. Ayan na. Next. 3 days lang, binuhay ng intra ang anak ko. Guys, ididiin ko na to. At that moment, nang sinabihan ako ng doktor, 2 days na lang ang buhay ng anak ko. No, naniniwala ako sa salita ni Lord. Sa salita ng Diyos, sino naniniwala? Totoo ba ito? Sabi niya sa San Marcos, Mark 5 verse 21 to 43, stop wishing to be healed. Start planning and start action. Yung mga bagay na yun na natandaan ko, pinaniwalaan ko ang sabi niya, Luke 21 verse 43, sabi, ang makukuha mo lang ang kagalingan sa mga bagay na nilikha ni Lord. Guys, matutunayan ko sa inyo na ang intra at ang produkto ng lifestyle na susulat sa Biblia. Bakit? Ano ang sabi niya? Revelation 22 verse 2, lilikha ko ang puno, halaman, para sa ganon ang bunga, ugat, halaman nito ay kagalingan ng nasyon. Malinaw. Saan gawa ang intra? From roots to fruits. Guys, kung kahilingan para gumaling, tama ang lugar nyo. Kung kahilingan para oportunidad para sa pamilya mo, tama ang lugar nyo. Makinig lang kayo sa mga tao nag-invite sa inyo. Wala silang interes para lukohin kayo. Dahil kung sinasabing lolokohin nila kayo, ako mismo niloloko.